Na ako'y nabasa nga isa ka author before, dako kay ito siyang na-implant sa among kinabuhi. Familiar ba ta sa kinabuhi ni Abraham o ni Isaac, iyang anak, nga iyahang gihimo nga sacrifice para sa Ginoo. Pero kabalo ka mga kaigsunan, di ba? Nangayo ang Ginoong sacrifice sa iyaha, pero unsa ang word nga gi-utter ni Abraham? Unsa kay question? Sorry. God will provide. God will provide a lamb or a sacrifice, pero ang request ang giasa Ginoo sa iya ang iyang anak ang i-sacrifice. Pero unsay gi-utter ni Abraham? God will provide. And right then and there, mga kaigsunan, God will provide a lamb. Instead, na iyan ang tatong i-offer iyang anak as a sacrifice, pero diretso mga kaigsunan, God really provide. Permitting story sa mga kabataan sa children ministry. In other words, mga kaigsunan, di na ko tumalimtan ang author nag-ingon, kita nga Kristohanon karon dali ra daw kuno kay sa atoa, ingon sa katong book, dali ra kay ka makakonclude nga it is finished. Okay na kay ang tanan kay ngano man kita na di ay ang nagbasa sa book of sa katong story ni Abraham. Kay nakabalo naman ta sa ending na God will provide. What if daw kuno nga giingnan ka sa Ginoo sa imong kinabuhi na mangayo kong sacrifice sa imuha. Usahay dili kay nato mahatag sa Ginoo ang ato ang time, ang atong kanang kay ngano man wala pa man ta usahay kay napamanta sa doubt. Pero kita nga Kristohano na nakabasa na sa story ni Abraham o ni Isaac, nalipay na nga God really provides. Kinabasahan naman nato ang last passage, nag-provide sa Ginoo ang ayang needs, ang tinguha niya, ang sacrifice. Nakaingon din ko sa ako ang lalpatong sakto lagi karon pa ko kabasaan niya book, na siya. So in other words, mga kaisunan, as a Christian, we need to trust God all the way. Amen? Maskin dili jud nato makita ang katubagan pa sa itong kinabuhi, pero ang Ginoo daan, ang pulong sa Ginoo ginatunggay. Okay, so dili makaigsunan sa it is finished, ingon ni Jesus is, wala na ilain nga verse sa Bible, sa New Testament, nga nag-talk about sa word na pronounce si Jesus as it is finished, only one, sa John 19:30. So ang iyang Greek word ani, Greek translation niya ani is, word is tetelestai. In other words, tetelestai, an accounting term meaning paid in full. Dili half, dili lay away ang pag sa Ginoo sa to, ang pagbaya, pag save sa Ginoo sa to, kundi paid in full. Mga kaigsunan. So ingon diri, the ministry, pag ingon din ni Jesus nga it is finished, ang iyang last breath, kay akong isumpay manikang GD, nga katong ipainom siya o pait kaayo katong sour na vinegar, naka-mention jud siya it is finished. So, ang ingat diri sa kanigit siya nga kuan na kaigsunan nga verse is it talks about the ministry of reconciliation ni Jesus. As we all know mga kaigsunan, that the time nga naagitay sa millennials pa nga mga term na atay MU sa Ginoo, malabong ugnayan. Natay malabong ugnayan sa Ginoo the moment that ang mga unang ginikanan nakasala sa Ginoo. So we don't have, wala tay good relationship, meet kaayo ang atong relasyon sa Ginoo. So Jesus, God the Father Himself, provide Jesus Christ for us mga kaigsunan para mananatay maayo nga relasyon diha sa Ginoo. Amen? So, Jesus, the ministry of Jesus, mga kaigsunan, is the ministry of reconciliation. Ingon sa Luke 19:10, Jesus came to seek and save that which was lost. Sa another version, the Son of Man came to seek and to save that which was lost. So, isa ta sa mga nangawala, o isa ta nga walay maayo nga relasyon sa Ginoo. So, we are so blessed nga isa ta nga gipili ni Christ, ni Jesus Christ, nga makadawat ta sa kaluwasan mga kaigsunan. So, naapagigingon din yung mga kaigsunan na Jesus died for us to reconcile to the Father sa Romans 3:23-25. So, ingana, kamaayo ang gugma sa Ginoo sa tua. That's why nga, despite nakabaluta unsa ang mga sacrifices, unsa to ang nahitabukan Jesus, we are so delighted, we are so happy today kay isa ta sa redemption plan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen!
So, isa ni siya nga truth mga kaigsunan. Another is that, na-fulfilled ang prophecy. Ingon sa Isaiah 53, nga muanhi, naay muanhi sa humankind. Para nga, kay sa una mga kaigsunan, gimension niya po ni sa lain na speaker, sa una gitawag siya atonement. Ang katong mag-sacrifice sila o mga animal sa una, gitawag siya atonement. Ang meaning sa atonement, igo lang siya nga kanang matabunan. Dili gid siya nga mawala ang imong sala. So, imagine mo mga kaigsunan, sa New Testament, the word of the Lord says that Jesus paid the price once and for all. Kaisa ra mga kaigsunan o tanan, fully paid. Walay nabilin, dili siya partial payment, kundi fully paid gid siya, na siya fully payment. So, yung ana ang kamayo sa Ginoo. So here, makisunan ingon sa Genesis 3:15 o Isaiah 53, even the prediction of the messenger of the Lord was fulfilled by John the Baptist. Diba? John the Baptist prepared the way for the Lord. Siya perminti ang sigig mention nga na ay Savior. Let's prepare the way. Let's prepare our heart to receive the Savior, Jesus Christ. So yung ana siya. Muna siya ang prediction, muna siya ang isa sa mga prophecy na fulfill sa New Testament mga kaigsunan. That Jesus will come to this world para nga mabayaran ang atong mga sala. Unsa di ay mga kaigsunan ang message, ang application sa Word of God about sa word ni Jesus nga it is finished on the cross. Unsa siya ang application sa ato ang mga Kristohanon karon. Nganong naka-mention si Jesus nga it is finished. Naay two things nga atong mahibaluan mga kaigsunan. First is that God said here, it is finished on the cross. It means that He provides the only solution to man's sin and the only way to God through Himself. So John 14:6 says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through me. So wala nay lain, one and only wala nay lain sa Bible according to Acts 4:12 nga makaluwas kundi ang pangalan ng Gini Jesus. It is not the religion, it is not our act of good work, kundi the name, the Son of God, Jesus Christ, mga kaigsunan. According to Acts 4:12 and John 14:6. So in other words, mga kaigsunan, it is only through the death of Christ that Christians can put to death their sin and to put on Christ. So, para makaisunan nga ato ang ma-put to death ang atong mga ginabalik-balik nga mga sala, atong mahit o atong ma-resist, masuklan nato ni nga mga sala mga kaisunan. That's why we need the Lord Jesus Christ atong kinabuhi. Amen? So, here, ingon diri, ang isa nga, ang ikaduha nga point ani mga kaisunan sa it is finished nga word, sa ato ang present nga application is that we need to have the ministry, natay ministry of grace, natay ministry nga gihatag sa Ginoo para atong makinabuhi, para ma-share nato sa atong mga kaigsunan. Kay kinahanglan Jesus, ang gihatag nga ministry ni Jesus is the ministry of reconciliation. We were reconciled diha sa Ginoo, maayo atong relasyon, nanatay kaluwasan, wala na in Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, naatpat tayo reconciliation, naatay good relationship sa Ginoo.